Gusto ni BBM magpatayo ng rocket ship port kasama daw ng Korea. Abay, BBM, wala nga ang tren Yung mga railway dyan, hindi mo nga matapos Saan ang budget din sa railways na yan? Di ba? Sana para hindi naman tayong masyadong kanda-ugaga na tayo kahintay ng bus ng 3 oras ang hintay ng mga tao bago makauwi sa ulan, bagyo at initan. Sana yung railway system ay pinagawa mo na sa 4 na taon. Ngayon, hindi mo nga kayang ayusin yung railway system at saka ang traffic dito sa Metro Manila. Gagawa ka pa. Isasalang mo na naman. At siyempre, mangungutang na naman si BBM para sa kanyang dream na magkakaroon ang Pilipinas ng rocket ship port. BBM ng 19 trillion ay magbabayad ngayon tayo isa-isa at estimate of around 170,000 pesos bawat Pilipino, pati mga sanggol. 19 trillion mga kababayan, hindi pa siya tapos. Mangungutang pa uli si BBM para ipatayo niya ng rocket ship port at ipatayo niya ng nuclear power plant na magiging white elephant na naman at kung saan, syempre, magiging source na naman ito ng mga kickbackan. Anong nangyari sa flood control corruption investigation na pinamis sa atin ni BBM noon? Walang nangyari. Dahil nung si Senator Marcoleta ay nagsimula na naman na hearing ng mga testigo ni Saldico na nagdala, sabi nila, ng mga mali-maletang pera hanggang sa bahay ni BBM. Hindi lamang kay Speaker Martin Romualdez at pati daw, sinabi nila sa hearing, nagdala rin sila ng mga maleta sa kay Congressman Sandro Marcos. Welcome back sa Usapang Matino. Tatalakayin natin ngayon ang SONA ni BBM. At siyempre, i-remind natin ang ating mga kababayan ng unang SONA niya, ano ang mga pinangako niya, at itong last year niya na SONA at ang SONA niya ngayon. Ang unang SONA ni BBM ay exciting para sa kanya kasi he was full of promises. At mataas ang kanyang political capital noon dahil kakapanalo lang nila ni VP Sara with a huge margin. Pero tingnan natin, sa unang SONA niya ay pinangako niya na magiging self-sufficient ang Pilipinas sa food production. At siyempre, pinangakuan niya rin ang mga persons with disability. At siyempre, sinabi niya rin na gaganda ang ekonomiya at gaganda ang buhay ng mga Pilipino sa termino niya bilang Pangulo. Pero ano nangyari? Within 6 months lang na siya ang naging presidente ay naging Secretary of Department of Agriculture din si BBM. Kakaiba siya kasi wala namang presidente na nag-Secretary of Agriculture ever. Sa tagal ko na sa gobyerno, wala akong maalalang ganyan. Bakit special kay BBM ang agriculture? Di ba? So sabi ko, baka naman ito nga, food production nga ang kanyang focus dahil tayo po ay talagang kulang na kulang sa food production. Kaya mataas ang ating bilihin. At ang production natin ng mga lokal na mga hindi lamang pagkain, kundi mga kagamitan. Pero anong nangyari within 6 months? Nag-smuggling ng sibuyas. Dito lang nakaranas ang Pilipino ng sibuyas na parang ang presyo ay ginto. Kaya lahat po ay nakatutok noon sa Department of Agriculture at sa Bureau of Customs kung bakit nangyari ito. At hindi lang yan.
Siya ang Secretary of Agriculture nung nangyari ang mga talamak na smuggling ng sibuyas at mga technical smuggling. Technical smuggling, yung dapat ang tax binabayaran ay ganito, nagde-declare lamang sila ng ganito para ang tax nila ay mababa lamang. Yan po ang technical smuggling. Anong nangyari sa loob ng 4 na taon sa food production at agriculture natin? Wala hong nangyaring na-promise niya. Tumaas ang bilihin ng pagkain, tumaas ang presyo ng bigas to 58 pesos. At hindi lamang sa merkado, kundi yung mga gamit na imported ng Pilipinas dahil wala tayong sariling production. So instead na i-improve niya ang food production by reducing the price of fertilizer, for example, and providing subsidies and facilities for irrigation sa ating rice farmers, ay nag-import ng bigas si BBM galing sa Vietnam at kuminsan sa Cambodia. Kaya po tayo hindi masaya sa kanyang SONA. Dahil sa last year na SONA, sinabi niya rin na gaganda pa rin ang ating pamumuhay pero wala pa rin nangyari. Sa ika-4 niya na SONA last year, nag-promise siya na kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Anong sinabi niya? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo na mga bata ang magbabayad ng mga utang na kinurakot nyo. Oh, yan ang promise niya sa atin. Nakita natin parang astig si BBM doon last year na mahiya naman kayo. Ibig sabihin, hindi siya kasabwat sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero this year, as I predicted, ang una niyang pambulaga sa atin ay ang anyang statement na iimbestigahan na ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Pero bakit si BBM parang ayaw niyang bigkasin at ayaw niya talagang sabihin ang pangalan ng pinsan niya? Parang mapait sa dila niya na sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez as former speaker. Dahil ba kahit paano ay blood is thicker than water? Kaya sinasabi po ng mga nakikinig na duda sila sa statement na ito ni BBM kasi hanggang ngayon, nauna pang ipakulong si Senator Marcoleta at si Mike Defensor kaysa kay Martin Romualdez na nauna pa nila inimbestigahan itong flood control corruption na kasabwat o kasama sa kanilang investigasyon si Speaker Martin Romualdez. Kaya ito pong SONA speech ni BBM sa akin ay this is the worst SONA I have ever heard. In my 25 years in government, this is the worst. Kasi ang ganda-ganda ng mga SONA ng mga nakalipas na presidente, di ba? Gusto mo talagang makinig Pero kay BBM, wala po siyang sinagot
o nireport sa atin ng magagandang nangyari sa bansa natin dahil last year po ay horrible year ng administrasyon ni BBM. Kaya sinara na nila o hindi na sila nagpatuloy ng mga infrastructure projects sa takot na baka mas marami na namang kickbackan dyan. Kaya po nawalan ng trabaho ang mga construction workers. Kaya po naman ang unemployment ngayon dahil sa taas ng dolyar at sa wala ng direct foreign investments, kalahati na lang ang bagsak ng direct foreign investments, ay wala na pong bagong trabaho. Kaya 2.5 million ang Pilipinong walang trabaho ngayon at sa unemployed ay baka nasa range ng 6 million to 10 million ang mga nagtatrabaho lang na part-time. Sinasabi din sa isang survey na kalahati sa Pilipino ay nakaranas na ng gutom. Pero ang ating presidente ay napaka-ambitious pa rin sa lima niyang SONA. Anong sabi ni BBM? Wala siyang sinabi about economic targets. Wala rin siyang sinasabi kung paano niya i-cure ang inflation dahil hindi niya talaga kaya. Wala rin siyang sinasabi kung paano niya isosolve ang problema ng kawalan ng trabaho. At instead, ang ambisyon talaga ni BBM ay mag-iwan daw siya ng legasiya sa atin para hindi natin siya makalimutan. Paano daw niya gagawin? Ito ang dalawang future projects na nasa ulo ni BBM at pinapanaginip niya. Pinapanaginip niya na magtatayo siya ng nuclear power plant uli, kagaya ng ginawa ng kanyang amang si Ferdinand Marcos. Naalala niyo ba yung Bataan Nuclear Power Plant na pinag-uutangan din ng Pilipinas para itayo yun? Natapos po yun, pero hindi nag-operate. Dahil sa takot nila na baka mag-nuclear leak kagaya ng Chernobyl noon. Kaya in 1984, it was also closed. So, tuloy-tuloy po ang bayad ng Pilipinas. Tuloy-tuloy po ang bayad natin noon para dyan sa Bataan Power Plant na yan ni Marcos Sr. Ngayon, gusto na naman gawin ni BBM. Ang power lang naman, naghinihiling namin sa iyo, BBM, ay ang power sana ng trabaho at hustisya. Yan po talaga ang hinihiling namin sa iyo, hindi po power plant. Isa pang gusto niya. At ito mga kababayan, ang talagang hindi ko na-carry ito. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. Gusto ni BBM magpatayo ng rocket ship port kasama daw ng Korea. Abay, BBM, wala nga nga ang tren Yung mga railway dyan, hindi mo nga matapos saan ang budget din sa railways na yan? Di ba? Sana para hindi naman tayong masyadong kadaugaga na tayo kahintay ng bus ng 3 oras ang hintay ng mga tao bago makauwi sa ulan, bagyo at initan. Sana yung railway system ay pinagawa mo na sa 4 na taon. Ngayon, hindi mo nga kayang ayusin yung railway system at saka ang traffic dito sa Metro Manila. Gagawa ka pa. Isasalang mo na naman. At siyempre, mangungutang na naman si BBM para sa kanyang dream na magkakaroon ang Pilipinas ng rocket ship port. Mga kaibigan, yan po ang hindi ko na carry yan. Kasi
Kung sa Bisaya pa, tayong-tayong ba? Parang ang taas-taas na talaga ng lipad ni BBM, di ko na siya maabot sa ang high na po ng goal mo, BBM. Hindi ko na talaga kayang abutin yung pagka-high ng goals mo. Biro mo yan. Sa utang ng Pilipinas na ginawa ni BBM ng 19 trillion, ay magbabayad ngayon tayo isa-isa at estimate of around 170,000 pesos bawat Pilipino, pati mga sanggol. 19 trillion mga kababayan, hindi pa siya tapos. Mangungutang pa uli si BBM para ipatayo niya ng rocket ship port at ipatayo niya ng nuclear power plant na magiging white elephant na naman at kung saan, syempre, magiging source na naman ito ng mga kickbackan. Anong nangyari sa flood control corruption investigation na pinamis sa atin ni BBM noon? Walang nangyari. Dahil nung si Senator Marcoleta ay nagsimula na naman na hearing ng mga testigo ni Saldico na nagdala, sabi nila, ng mga mali-maletang pera hanggang sa bahay ni BBM. Hindi lamang kay Speaker Martin Romualdez at pati daw, sinabi nila sa hearing, nagdala rin sila ng mga maleta sa kay Congressman Sandro Marcos dun sa Ilocos Norte. Nung binuksan uli ang hearing ng Blue Ribbon, ano ang ginawa ni BBM at ang kanyang mga kaalyado? Siyempre, sa Senado, kaalyado niya yun, yung bagong majority ngayon. Anong ginawa nila? Tinanggal na naman ang Senate President at tinanggal na naman si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Hindi lang yan. Pinakulong pa si Senator Rodante Marcoleta sa kawalang kwentang kasong plunder na wala naman ni 5 galing sa kaban ng bayan. Paano naging ill-gotten wealth yun? Paano naging plunder yun? Na dineclare naman yun, nag-donor's tax pa nga ang nag-donate ng mga perang yun na intended for his campaign. Nasaan ang rule of law sa Pilipinas? Nasaan ang ease of doing business na itong korupsyon ay nagsisira sa confidence ng mga negosyante at mga investor? Kaya travel ng travel si BBM, baka sakaling in the future, next year ay rocket ship na ang sasakyan niya para magkukuha siya ng mga, sabi niya, investors sa Pilipinas. Kasasara lang po ng Canon dito sa Pilipinas. Canon, yun pong negosyong gumagawa ng mga camera at mga lens ng camera. Ngayon, sabi ni BBM, itong Pax Silica ng Amerika na ilalagay dito sa atin ay maggagawa daw ng 180,000 na jobs na para sa mga Pilipino. Ito po yung production ng microchip sa Taiwan dahil na under threat na itong Taiwan sa China ay siyempre kailangan na nilang ilikas itong microchip na production dahil dyan po ang Taiwan ang nagsusupply sa Amerika. Kaya dito po bumisita si Secretary Rubio at siyempre sinabi din ni Trump na siya daw ay pag nagkita daw sila ng premier ng China ay sasabihin niya ang sinabi ni BBM tungkol sa West Philippine Sea. Hindi na maintindihan Dahil si BBM halatang-halata na siya talaga ay ayoko nang gamitin ng word na tuta kasi marami din akong tuta. Gusto ko kaya yung mga papi. Pero halata na. Klarong-klaro. Na si BBM kung anong gusto ng Amerika, yun ang gagawin niya. Kahit po tayo ang ating mga kapalaran na nakasalalay dyan. Itong Pax Silica. May isang US Senator akong nakita sa TV na nag-object niyan doon mismo doon sa kanila sa Amerika. Bakit? Dahil kung saan sila may data center, yung kanilang kagaya sa Pax Silica, ay nauubos yung tubig. Nauubos po ang tubig. Kaya yung mga Amerikano doon sa lugar na yon, sa state na yon, ay nag-iigib na para sa kanilang banyo at ang kanilang tubig ay may latak.
Isa lang po yan sa mga magiging problema. Ang pangalawa, gusto ni Trump na hindi Philippine law ang mag-govern dyan sa Pax Silica. Hindi Philippine law. Ibig sabihin, parang halos teritoryo na tayo ng Amerika, pero walang bayad. Parang noon ba? Yung military bases, katiting lang ang bayad sa Pilipinas, pero sa Turkey, napakalaki ng bayad ng Amerika. Di ba? Di ba unfair naman yan sa atin? Na dapat sana yung presidente natin ay iniisip po ang kalagayan nating mga Pilipino, at di lamang ngayon, kung hindi, doon sa atin pang mga future na mga anak at mga apo. Kaya itong SONA ni BBM, na wala namang report sa state ng ating economy, ay talaga pong parang maniwala na nga ako na siya talaga ang sumulat nito kasi palpak. Baka nga siya sumulat nito kasi wala po talagang laman na papalakpak ka. Pumalakpak pa ang mga audience nung sabi niya ay tanggalin na yung systems law sa ating Meralco Bill. Hello? Ngayon lang kayo nagsabi niyan? Ilang taon na po kami, nag-apo na po ako, ang systems laws na yan, ay nandyan yan dahil sa epiral law? Amen nyo na naman yan. Bakit naman si BBM po? Kung matatag siya at malakas siyang presidente, bakit naman po iilan lang yung batas na priority niya ang napasa ng Congress? Tapos yung mga congressman, dami pang budget sa kanilang mga infrastructure na nagiging source ng kanilang kickback. Pero yung oposisyon, zero. Yung mga congressman at party list representatives na hindi kaalyado ng administrasyon, zero ang funding dyan. Nasaan ang demokrasya dyan? Hindi ba yung pati oposisyon ay mga Pilipino din yung mga constituents nila? Bakit po sila? Wala po silang magawa sa kanilang mga distrito dahil wala naman po silang project. Kaya hindi po tama itong sinasabi ko na yung fiscal policies ni BBM, hindi niya binabanggit kung anong plano niya sa ating ekonomiya. Kasi nga, wala naman talaga siyang plano. No? Wala naman talagang plano si BBM. Gusto niya lang ayuda ng ayuda. At ayuda pa, more. Kasi gusto niya, happy kayo dahil malapit na eleksyon. Ngayon, mga kababayan, isipin nyo, ang ayuda na yan, hindi yan ang solusyon sa ating mga problema sa kahirapan. Ang kailangan po talaga natin ay trabaho, hindi po ayuda. Kasi ang ayuda na yan, number one, hindi naman po talaga yan sapat na hindi naman yan pang matagalan. Number two, hindi naman po yan lahat kasali. Kagaya ng ayuda dun sa subsidy sa presyo ng gasolina dun sa at diesel dun sa mga driver. Yung fisher folk, yung mga nangingisda, bumibili din po ng diesel yun. Bakit sila po walang ayuda noon? Kasi hindi naman po kaya na iayuda lahat. Hindi po ba? We are a poor country. Ngayon, ginagawa lang yan ni BBM para hindi kayo magalit ng todo. Hindi kayo mag-rally. Kaya ang SONA po, hindi lamang batayan ng kanyang mga promises noon sa atin. Hindi po dapat suriin po din natin kung ano na po ang sitwasyon ngayon ng ekonomiya at buhay ng mga kababayan natin. Kalahati po sa Pilipino ay nakakaranas na ng gutom. 2.5 million walang trabaho. Milyon-milyon pa ang underemployed o nagtatrabaho na lang ng part-time. Paano masusolba ito ni BBM sa loob ng 2 taon? Kung ang nasa isip niya ay rocket ship? Mga kababayan, maging matatag tayong mga Pilipino. We do not deserve this kind of government. We have to demand for government accountability and good performance
and a decent life for all Filipinos. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rowena Guanzon.